Sa isang tahimik na barangay, may dalawang masayang bagong buyer ng lupa. Pareho silang excited, pareho silang proud, at pareho silang convinced na ito na ang simula ng pangarap. Pero may isang maliit, napakaliit, pero napakahalagang detalye na hindi nila napansin. Wala pala silang right of way. Araw ng pagpunta nila sa lupa. Naka-long sleeves, naka-shades, ready for picture taking. Pero pagdating sa harap ng property, talahib, bakod, at isang kapitbahay na nakatanaw na parang security. Guard na hindi napagbigyan ng day off. Doon sila nagkatinginan. Paano tayo papasok dito? Hindi ko alam, pero mukhang kailangan nating maging ibon. Dito na pumapasok ang boses ng attorney-engineer, parang narrator sa documentary, ng mga naligaw na investors. Kapag bumili ka ng lupang walang access, hindi yan simpleng problema. Yan ay legal reality. At sa batas, kapag ang lupa mo ay landlocked, may karapatan ka sa legal easement of right-of-way. Pero hindi po yan magic door. Kailangan itong dumaan sa tamang proseso. Tama ang sukat, least prejudicial sa dinaanan at may bayad. Habang iniisip nila kung paano makakapasok, may isa pang realization, bakit hinayaan ng seller na ibenta ito ng walang daanan? Ang sagot, maraming ganyang seller. Kaya sa GC Land Surveying paulit-ulit ang paalala, hindi lahat ng mura panalo, lalo na kung ang daan papunta sa lupa mo. Imagination lang. Sa dulo, napagtanto nilang ang pinakamahalagang tanong bago bumili ng lupa ay hindi, maganda ba ang view? Hindi rin magkano per square, kundi ang pinaka-essentials. May legal na daanan ba papunta dito? Dahil ano ang silbi ng lupa kung ang tanging paraan para makapasok ay pangarap? Don't forget to subscribe, like, follow, and share.